Hindi magsisimula ang paghilom kung di ko aaminin na nasaktan ako at kung hindi ko aaminin na may sugat ako at hindi ko hahayaan na gamutin ang mga sugat na iyon kahit ang ibig sabihin masakit din naman yung paggagamot sa sugat. Pero ang importante, gagaling yun. Minamahal ko mga kapatid, kahit nagkakaedad ang tao, nagkakasugat pa rin tayo. Maaring hindi sa pagkadapa natin, maaring sa mga maling desisyon, maaring dahil sa masakit na salita ng ibang tao sa atin, maaring sa hindi pagkakaintindihan sa mga mahal natin sa buhay o kaya naman sa mga kaibigan natin. Nasusugatan tayo sa iba't ibang pamamaraan at kung minsan ganyan din pa rin ang ugali natin. Ayaw nating aminin na sasaktan tayo, ayaw nating ipakita sa iba na tayo'y sugatan. At ang nakalulungkot, kahit sa harap ng Diyos, hindi natin maamin ang ating mga kahinaan. At ang tanong, paano tayo matutulungan ng Panginoon kung hindi natin ihahayag sa Kanya ang mga bagay na nagpapasakit sa atin, ang pagiging sugatan natin? Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang kanyang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay isinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy Easter po. Batiin nga po ang inyong mga katabi ng Happy Easter. Ngitian nyo naman, mga mukha naman minsan Biyernes Santo pa yung mukha Mabati ng Happy Easter pero Biyernes Santo pa rin ang mukha. Alam nyo, nung bata po ako, ewan ko kayo pero ako, ayoko po nang nasusugatan. Siyempre, masakit. Pangalawa, medyo takot ako sa dugo. Pero pangatlo, nakakahiya kasi pag nasugatan ka, ibig sabihin nun, lampa, mahina. Kaya kahit may sugat,
Pag nakita ko ng mga kalaro na nadapa, nagalusan, tatayo lang ako at sasabihin ko, hindi naman masakit. Sinabi niyo rin ba yon? Ito'y tanda ng kahihiyan. Kaya titiisin ko yon hanggang makauwi ako sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, nag-aantay ang aking mga magulang, saka pa lang ako iiyak at sasabihin ko, ang sakit. Di ba? Kasi kailangan ko na ng tulong at hindi magsisimula ang paghilom kundi ko aaminin na nasaktan ako at kung hindi ko aaminin na may sugat ako at hindi ko hahayaan na gamutin ang mga sugat na iyon kahit ang ibig sabihin ay masakit din naman yung paggagamot sa sugat. Pero ang importante, gagaling yun. Minamahal ko mga kapatid, kahit nagkakaedad ang tao, nagkakasugat pa rin tayo. Maaring hindi sa pagkadapa natin, maaring sa mga maling desisyon, maaring dahil sa masakit na salita ng ibang tao sa atin, maaring sa hindi pagkakaintindihan sa mga mahal natin sa buhay o kaya naman sa mga kaibigan natin. Nasusugatan tayo sa iba't ibang pamamaraan at kung minsan ganyan din pa rin ang ugali natin. Ayaw nating aminin na sasaktan tayo, ayaw nating ipakita sa iba na tayo'y sugatan, at ang nakalulungkot kahit sa harap ng Diyos, hindi natin maamin ang ating mga kahinaan. At ang tanong, paano tayo matutulungan ng Panginoon kung hindi natin ihahayag sa Kanya ang mga bagay na nagpapasakit sa atin, ang pagiging sugatan natin. Kaya nakatutuwang isipin na sa pagpapakita ng Panginoong muling nabuhay sa Kanyang mga alagad, ipinakita Niya ang Kanyang mga sugat bilang tanda ng muling pagkabuhay. Niisip ko nga, kung ang sugat ay tanda ng kahinaan at kahihiyan, bakit hindi na lang nawala yung mga sugat ng Panginoon nung siya'y muling mabuhay? Pwede bang mawala na lang yon? Kung gugustuhin ng Diyos, pwede. Pero bakit niloob ng Panginoon na makita ng Kanyang mga alagad ang mga sugat sa Kanyang tagiliran at sa Kanyang mga paa at kamay? Upang ipaalala sa kanila na si Jesus pa rin yun. Ang Panginoong nangako na siya ay mag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang Panginoong nangako na hindi matatapos sa kalbaryo ng krus at sa kamatayan ang kanyang misyon, kundi siya'y muling mabubuhay, siya'y naging totoo, siya'y naging tapat sa kanyang pangako. Kaya ang mga sugat ay hindi lang tanda ng kahinaan at kahihiyan. Ang sugat ay naging tanda ng pag-asa na ang Diyos hindi tayo bibiguin sa kanyang mga pangako. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kaya ang sugat ng Panginoon ay tanda ng pag-asa. Na tayo, ganun din naman hindi mawawala yung pagiging sugatan natin. Pero kagaya ng mga sugat ng Panginoon, ang mga sugat ay hindi lamang tanda ng kabiguan, hindi lamang ito tanda ng kahinaan, ito ay tanda ng pagtatagumpay, ng pag-ibig laban sa kasamaan. Ito'y tanda ng katapatan ng Diyos sa atin. At para sa ating maraming iniindang sugat sa buhay, kung minsan yung mga sakit na yan na nararanasan ninyo, di ba dahil yan sa pagmamahal nyo din sa inyong kapwa? Hindi ba yan dahil sa pagmamahal din sa inyong pamilya at mga kaibigan? Kaya nga, binibigyan ng kahulugan ng sugat ni Jesus ang sugat ng bawat isa. Kaya naman, wag na tayong mahiyang magtago pa, wag na tayong mahiya sa Panginoon, wag na tayong magtago pa sa Kanya. At inihahayag natin sa tanging paraan ng ating mga sugat sa sakramento ng pagpapagaling upang tayo ay magkamit ng Kanyang awa at ng Kanyang kagalingan. Una ay ang sakramentong ipinagkatiwala ni Jesus sa Kanyang mga alagad. Ang patawarin ninyo sa lupa ay patatawarin din sa langit. Ang hindi nyo patawarin sa lupa ay hindi rin patatawarin sa langit. Ano ang sakramentong ito? Kumpisal. Kaya walang nakakapagkumpisal ng diretso sa Diyos dahil si Jesus ang nag-utos. Ang sino mang patawarin dito sa lupa. Ibig sabihin, kanino ka hihingi ng tawad, kanino ka mangungumpisal? Sa lupa, hindi ka dediretso. Yan ang sinasabi ng mabuting balita natin ngayon.
Kaya pag nangungumpisal kayo, huwag na kayong nahihiya na sabihin yung kasalanan ninyo. Tanong niyo sa akin, bakit? Nung ginagawa nyo ngayong kasalanan na yun, hindi kayo nahihiya eh. Di ba? Kahit sabihin niyo, wala namang nakakakita ng Father. Eh, hindi nga eh, nakita ka nga ng Diyos eh. Kaya nga kahit sabihin mong nangupit ka lang, nakita ka ng Diyos, nagnakaw ka talaga. Kahit sabihin mo na, natukso lang po ako, hindi. Pumatol ka sa tukso, alam ng Diyos yun. Huwag mo nang sinusugarcoat, huwag mo nang pinagtatakpan ang pagiging sugatan mo, dahil mas ibinubulgar mo ang iyong sarili, mas inilalantad mo ang iyong kahinaan sa Panginoon, mas lalo kanyang mapalalakas. Amen ba yun? Kaya, yung iyong kahinaan, huwag mong panindigan. Ang kahinaan mo ay isuko mo sa Panginoon. At ang pagiging sugatan mo, ihayag mo sa Kanya para kagaya ng mga sugat sa ating katawan, tayo ay mapaghilom sa pamamagitan ng Kanyang mabathalang awa. Amen? Ano pa yung sakramento na ipinagkatiwala para tayo ay bigyan ng kagalingan at para paghilumin ng ating mga sugat? Sa unang pagbasa, narinig natin ang mga alagad nagpatotoo sa mabuting balita hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng himala ng pagpapagaling. Anino pa lamang ng mga alagad ay gumagaling na yung mga may sakit. Yung salitang anino na ginamit sa unang pagbasa ay parehong salita na ginamit sa paglukob ng Espiritu Santo nung magkatawang tao ang Panginoon sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ano ang pinapaalala sa atin nito? Na sa pamamagitan ng mga alagad, ang Espiritu Santong pumuspos sa mahal na Birhen, ang Espiritu Santo na nakay Jesus, ay ang parehong Espiritu Santo na nagpapagaling sa mga may sakit sa sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Kaya nga, huwag ninyong ipinagkakait sa mahal ninyo sa buhay ang sakramentong ito. At pag kayo na yung may sakit, huwag kayong tatanggi kapag sinabi sa inyong magpapatawag na ng pari. Hindi ibig sabihin mamamatay na kayo. Ang ibig sabihin lang gusto gumaling pa kayo. Amen ba yon? Ang pari ay hindi berdugo. Ang langis ay hindi pampatay ng tao. Ang langis ay nagpapagaling sapagkat ito'y pinuspos ng Espiritu Santo ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag merong may sakit, ilapit natin sa Panginoon. Huwag nating ilayo. Huwag nating ipagkait sa kanilang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis sa pag-aakalang mamamatay kaagad sila pag pinahiran sila ng langis. Hindi po ganun. Yun ay sakramento ng kagalingan. Pero paano pagagaling yan kung naghihingalo na nung tumawag kayo ng pare? Diba? Gusto nyo bang gumaling ang mga may sakit? Hanggat maaga, tumawag kayo ng pari para mapatawad pa ang kanyang mga kasalanan at matanggap niya ang biyaya ng kagalingan. Amen ba yon? Tayo ay sugatan at para tayo ay magkamit ng paghihilom at kagalingan, kinakailangan nating lumapit, ihayag sa Panginoon ang ating mga kahinaan upang tayo ay mabigyan niya ng kalakasan. At panguli, tandaan natin na oo, mahina ang ating pagkatao, meron tayong pagiging sugatan, at ipinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo na may bagong kahulugan ang pagiging sugatan natin. Kagaya ng Panginoong Hesukristo, ang pagiging sugatan ay pwedeng maging tanda ng pag-asa para sa iba. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo at huwag mong iisipin na dahil sugatan ka, kahiya-hiya ka na bilang tao. Hindi. Even in your woundedness, God can make you an instrument of His love and hope to other people. At wala akong ibang naiisip ngayon, kundi ang yumao nating Papa Francisco. Alam nyo, hindi ko inakala na itong ating yumaong Santo Papa, araw-araw magbibigay ng update twice a day tungkol sa kanyang kalusugan. Hindi niya itinago sa atin kung ano yung totoong nangyayari sa kanya. Hindi niya ikinahiya na siya'y mahina. Ipinakita niya sa atin na sa kabila ng kanyang kahinaan, nagtitiwala siya sa Panginoon at siya din naman ay nagpapasalamat sa mga taong nagdadasal para sa kanya. Kaya para sa mga mahihina,
siya'y naging inspirasyon. Kaya nga kahit kailangan niyang mag-bed rest ng 2 weeks, ng 2 months, lumabas pa rin siya ng Jubilee for the Sick para maramdaman ng mga may sakit na siya'y kaisa natin. Para maramdaman ng mga mahihina na ang Santo Papa din ay mahina pero pinalalakas ng biyaya ng Diyos. Kaya kahit mahina siya, kahit may sakit siya, naging source of inspiration siya para sa ating lahat. Nung Easter Sunday, hirap na siyang magsalita, pero bumati pa rin siya ng Happy Easter. Pero hindi siya nakontento doon, sumakay siya sa Pope Mobile. And for one last time, inikot niya ang mga tao kahit nahihirapan siyang huminga, kahit bagsak na ang kanyang katawan, kahit mahinang-mahina siya, siya'y naging instrumento ng pag-asa para sa ating lahat. Palakpakan niya nga po natin si Pope Francis. Hindi naging hadlang ang kahinaan ng kanyang katawan para siya'y maging kalakasan at inspirasyon para sa iba. Kapatid, ganun ka din. Alam kong sugatan ka, alam kong mahina ka. Alam ng Panginoon yan. Pero kagaya ng mga alagad, kagaya ni Pope Francis, pinipili ka pa rin niya para maging inspirasyon sa iba at para maging kalakasan ng iba. Baka kaya kasugatan, hindi dahil gusto ni Jesus na nasasaktan ka. Baka kaya kasugatan para maunawaan mo rin yung kapwa mo sugatan. Baka kaya kasugatan para ang iyong kahinaan para sa iba ay maging tanda ng pag-asa at kalakasan. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.